Mga kabombo, ngayon ay simula ng ating National Flag Days. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang National Historical of the Philippines Historic Science Development Officer, si Ginoong Eupemio Agbayani, para ipaliwanag sa atin ang kahalagahan nito at iba pang mga aktibidad na kaakibat ng kaganapan ngayong araw. Si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Pagbati po sa mga kabombo at mga ka-Star Nations natin pong nakikinig at nanonood sa umagang ito. Ginoong Agbayani? Isang National Flag Days po, Bombo Dennis, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong araw. Yan. Kung karaniwan ho ng mga aktibidad, talagang idinaraos yung karamihan po doon sa mga historic events dyan sa Rizal Park. How about po itong National Flag Days, knowing na yung pag-uwagayway ng Watawat, very prominent dyan po sa mga idinaraos na events sa Kawit, Cavite at mga karating po na lugar. Ano ho ang pinakang sentro ng aktibidad ngayong araw? Magandang mabalikan natin yung kasaysayan para maintindihan kung bakit nasaan po yung ating mga main commemorative rites for National Flag Days. Una, mayroon po tayong seremonya sa ah, Alapan Shrine sa Imus, Cavite. Dito kasi nagsagupaan ang mga Pilipino at ang mga Espanyol, at dito naranasan ng mga Pilipino ang unang major na tagumpay mula nang mag-resume ang revolusyon noong May 1898. Sa sobrang tuwa ng mga Pilipino sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo sa tagumpay na ito, dinala yung mga Spanish prisoners of war sa headquarters ni Aguinaldo sa Puerto, which is now Cavite City. Doon isinagawa ang kauna-unahang pagwagayway sa publiko ng ating pambansang Watawat. So, ngayong umaga, mayroon palatuntunan sa Alapan, and sa hapon naman po ay mayroong palatuntunan sa Cavite City. Pero meron din seremonya sa pangunguna po ng Salute to a Clean Flag Movement sa Rizal Park, Luneta sa Maynila, and inaanyayahan din natin yung ating mga local government units at kahit mga private establishments na magsagawa ngayong araw ng isang kahit simpleng flag ceremony para po gunitain ang National Flag Days. Ayun. Bago yung iba pang mga katanungan mula po sa aking panig, may tanong din ang akin pong katandem, si Bombo Jai Rahangayo. Bombo Jai? Sir, we're curious as well, bakit ang National Flag Days ay nagsisimula ng May 28 at nagtatapos ng June 12 lamang, unlike ng ilang month-long events kagaya ng Buwan ng Wika? Yung nabanggit ko po na Battle of Alapan kanina, nangyari po ito noong May 28, 1898. At nung una, National Flag Day lang yan, nung pinoklaman ni Pangulong Diosdado Macapagal noong 1965, kung yung nagkakamali. No? Pero nag-expand po yan into National Flag Days by virtue of Executive Order number 79. Panahon po ito na panguluhan ni Fidel V. Ramos. Sabi nga po ng historian na si Feliz Prodete Santa Maria, ang nangyayari para siyang kung ang Pasko po ay may simbang gabi, ang Araw ng Kalayaan ay mayroon pong National Flag Days. And unti-unti po nating dinirekrosyonan yung ating mga tahanan, mga opisina, mga paaralan para ipahiwatig kung gaano natin kamahal yung ating bayan sa isang very visual and very practical way. Sa mga panahon ng mga rally and other activities, ano pa yung dapat tandaan ng mga nagdadala nitong watawat para sa kanilang political cause? Saan man natin dalhin yung ating pambansang watawat, ito man ay bahagi ng isang protesta, ito man ay bahagi ng isang selebrasyon, or madalas dinadala din yung national flag natin sa mga beauty pageant o kaya sa mga labanan sa sports. Kailangan manatili yung paggalang sa ating pambansang watawat. Kapag po ito ay dinala natin na nasa isang stick, nasa isang pole, hayaan po nating lumadlad yung ating pambansang watawat, hayaan po natin itong lumipad sa hangin. Wag po natin itong pasasayarin sa lupa, wag din po natin parang gagawing kumot na ipapalumpon sa ating mga katawan, bagkus ay manatili po yung respeto sa ating pambansang watawat. Wag din po nating susulatan kasi po nung unang panahon lang po yung ginagawa. Ngayon po ang pambansang watawat bilang simbolo ng ating bansa ay dapat ginagalang, hindi po sinusulatan, hindi no drawingan, at lalong hindi rin naman po
dinudumihan. No? So, para po sa buong listahan ng mga do's and don'ts ng ating ah, pambansang watawat at kahit po ng national anthem natin, meron po tayong tinatawag na Flag and Heraldic Code of the Philippines. Uh, expansion po ito ng Batas ng Republika bilang 8491. And meron pong illustrated version po ang NHCP sa aming website at sa aming National Memory Project, memory.nhcp.gov.ph. Okay, thank you so much, Sir Bombo Danis. Okay, sa mga pampubliko at pribadong tanggapan, meron din po mga sari-sariling watawat, ano, yung company flag, iba pa, mga agency, meron din sarili. Paano ho ba yung nararapat na paraan para ihanay o kaya i-display yung ating mga watawat batay sa alituntunin ng inyo pong tanggapan? Ang general rule po natin is dapat pinakatampok ang ating pambansang watawat. No? So kung isang hilera yan na magkakapantay na mga flagpole o kaya flagstaff, managi po natin nilalagay sa na kaliwa ng tumitingin so, yung Philippine flag, and then we arrange the other flags either by rank or by alphabetical order. Kung halimbawa, parehas naman yan na puro mga bansa. Kung meron tayong tatlong tagdan at merong mas mataas na tagdan sa gitna, doon natin sa pinakamataas at pinakagitnang tagdan ilagay. No? Again, ang rule of thumb natin dito, dapat pinaka-prominent, pinakaunang makikita ang ating pambansang watawat. At sa mga nagtataka, bakit po kailangan nasa pinakakaliwa kapag po nasa hilera ng mga watawat o kaya nasa stage, ano po yan pag tayo kasi ay nagbabasa, mas nauna natin binabasa yung nasa taas and pababa, inauna nating basahin from left to right. So, mas mauna nating tingnan yung nasa kaliwa, at least from our point of view. Kaya po ganoon po ang positioning ng ating pambansang watawat. Alam niyo po ang ating pambansang watawat para po yan ay maiwagayway natin. Yan po ay pinagpaguran, gawa ng mga OFW na nasa Hong Kong. Iwinagayway sa mga labanan. May panahon na from 1907 to 1919 ipinagbawal ng mga mananakop ang pagpapalipad at pagdidisplay ng ating pambansang watawat. So wag po nating maliitin ang ating paggalang sa watawat, bagkus dahil ito ay sagisag ng ating bansa, itrato natin ito kung paano natin gusto itrato tayo sa ating bansa at kung paano natin gustong matrato ang ating bansa sa harap ng mundo. Marami naman po impormasyon para malaman kung ano yung tamang recommend to everyone na tiyakin po na sa tamang sources lamang po bibili ng watawat dahil po ito ay regulated din ng batas. At ang lahat ng ito po ay bahagi ng ating pagmamahal sa bayan. Baka maaaring mukhang performative lang sa ilan, pero kung ano ang pambansang watawat natin, yan ang sagisag ng ating bansa. At dapat nating igalan at kaya dapat po nating pagtuunan ng pansin. And that's especially highlighted lalo na po ngayong National Flag Days. With that, maraming salamat po, Ginong Agbayani, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong pagsisimula ng National Flag Days. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Historic Sites Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines, si Ginong Eufemio Agbayani III, kaugnay ng selebrasyon para sa ating National Flag Days. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.